Pag-usapan po natin, top 10 healthiest Pinoy foods. Kanya-kanyang listahan to. Mamaya ituturo ko rin yung top 10 na not so healthy. Actually, baka mas gusto nyo yung listahan ng not so healthy. Dito muna tayo sa 10 masustansyang pagkaing Pilipino. Kasi meron ako nababasa, sinasabi pag Pinoy foods daw, unhealthy. Siyempre, basta may monggo, healthy, di ba? Ginataang monggo, isang luto to. Okay, may coconut milk, may mung beans, may vegetable. Ayan, soft and creamy. Pag maraming monggo, good protein, di ba? Vegetable protein yan. Ang monggo, mataas sa fiber, maganda sa tiyan. Okay? Tapos vegetarian to and gluten-free. Maraming klaseng luto. Number 2, laing. Di ba? Okay, favorite, galing sa Bicol. Tawag rin nila dito pinangat. So, whole taro leaves or gabi, tapos meron ding thick coconut milk, tapos may maraming sili. Depende sa inyo. Actually, favorite ko, ayaw ko lang masyado manghang eh. Mataas sa protein, mataas sa vitamins, mataas sa minerals, at mataas sa fiber. Huwag lang masyado maalat ang gawa. Kung meron kayong problema sa tiyan, constipated, good for digestion, pwede po to. Pinakbet, yan, favorite natin. Sari-saring gulay talaga. Siyempre, gusto ko ampalaya. May sitaw ba? May okra ba? May kalabasa ba? Okay, may kamatis ba? Bawasan lang yung alat. Huwag lang masyado maraming bagoong na alamang or shrimp paste, depende sa luto nyo. Kung yung gulay lang na sari-sari, maraming vitamins, minerals, low calorie nga dapat ang pinakbet or pakbet. Ito pwede to. Ayoko lang masyado maalat. Tinolang manok, nilagang manok, okay? Chicken soup, pwede sa may sipon, may ubo, may trangkaso. Depende sa luto, maraming luya, oh. Kaya ang ganda eh. Luya, ginger, onions, green papaya, di ba? Very healthy. High protein, high vitamins, tsaka yung manok mismo, may amino acid yan, pampaluwag ng plema. Good source of potassium din. Nilagang manok. Any malunggay dish. Okay? Basta maraming malunggay, kung ano man luto na gusto nyo, maraming vitamins and minerals ang malunggay. Compared sa ibang gulay, talagang siksik siya sa iron, vitamin C, vitamin B. Yun lang nga, medyo mapait siya. Mabilis itanim. Diba? Murang-mura, libre sa bakuran natin. Mabilis magtanim ng malunggay. Mabilis tumubo, pwedeng-pwede. Sa buntis, nagbe-breastfeed, pwedeng-pwede. Lumpiang ubod, yan, favorite natin to. Okay? Pwedeng merienda, pwedeng ulam. Gawa lang tong thin crepe from rice flour and water. Tapos, syempre, yung ubod niya, palm heart. May carrots, may onions, minsan nilalagyan ng hipon. Good source of protein, fiber, and vitamins. Meron lang matamis. Siguro wag lang masyadong matamis. Pwede rin pritong lumpia. Kailan pag prito, syempre, fried na siya. Pero masarap din. Sinigang na isda. Kahit ano isda. Sinigang na bangus, catfish, tilapia. Lahat yan pwede mo gawing sinigang. Vegetables and tamarind, sari-saring gulay. Nandyan yung healthy natin eh. May okra, may kangkong, may green beans, may radish, lahat to. Good source of protein, vitamins, and minerals. Ginisang sitaw. Stir-fried na sitaw, tender, crispy. Kailangan daw crispy. Tapos may garlic, may onion. Yan. Yung iba, asin at paminta lang. Yung iba nilalagyan ng toyo, ng patis, o ng pepper. Mataas sa vitamin A, vitamin C ang sitaw. Mataas din sa fiber. Low fat din siya. Nag-umpisa daw itong ginisang sitaw in Ilocos, Pangasinan, and Pampanga. Gising-gising. Ito, gusto natin to, di ba? Gulay, pampagising, may ground pork, may vegetables, may chili pepper, at maraming vitamins and minerals. Kaya daw tinawag na gising-gising, pampagising siya sa umaga. High protein din siya. Pero usually, very spicy ang gawa. Kaya nga pampagising eh. Ensaladang talong, yan ang gusto natin, di ba? Kahit kumain ka, syempre, talong, healthy. Ano to, mangga na hilaw, may eggplant,
may mango, may tomato, may onion, salad, tapos suka lang ang nilalagay mo. Masarap masyado to. Salt and pepper only. Good source of vitamin A and vitamin C. Meron kasi ako mga nababasa, basta Filipino foods daw, super unhealthy. Meron nga tayong mga unhealthy na Pinoy foods, di ba? Pero itong mga pinakita ko sa inyo, healthy naman to eh. Di ba? Healthy naman to pinakita ko sa inyo. Depende sa luto. O, punta na tayo sa not so healthy na hilig ng Pinoy. Okay? Siyempre, dito sa atin, kahit anong probinsya, mahilig sa soft drinks, di ba? So, soft drinks talaga, kaya ang daming may diabetes, sobrang tamis, isang 12 ounce ng soft drink, siguro 12 teaspoons of sugar yan. Lalo na yung mga dark colored na soft drinks, may phosphorus eh. Yung phosphorus hindi maganda, nakakasira din ng kidneys, nakakakos ng diabetes. So yung matatamis, iced tea at yung mga ganitong juice, bawasan. Hindi ko sinasabi wag kumain nitong not so healthy, mas babawasan lang. Wag lang araw-arawin. O fast food, french fries, 'di ba? Uso na sa atin 'to. Tingnan nyo, yung patatas mismo, kung baked potato, healthy eh, 'di ba? Carbohydrates, may potassium, mataas ang patatas. Kaya lang pag ginawa mo ng french fries, syempre naprito mo, ang daming mantika. 4 na corners ng patatas, puro mantika. So, high calorie, high fat, high salt pa siya. 'Di ba? Nakaka-high blood, sobrang asin. Mahilig ang Pilipino sa matatamis na sauce, mayonnaise, 'di ba? Sa salad, Thousand Island, may mga ranch sauce, 'di ba? Pag sa manok, maraming gravy. Actually, itong mga sauce, nandyan yung nandyan yung calories. Kaya dapat konti lang ilalagay. Kung maraming sauce, mas nakakataba. Actually, mayonnaise talaga, high fat talaga yan. Pero ang ketchup naman, okay ang kamatis ng ketchup, pero maalat kasi ang preparation ng ketchup eh. Kamatis mismo, healthy. Pero pag kinetchup mo na siya, high salt na siya. Pag ginawa mo ng tomato sauce, maalat na siya. Kaya yung mga mataas ang creatinine, may kidney problem, bawal din mag-ketchup. Konti lang. Alak, okay? Favorite pastime ng mga Pilipino. Pag sobra daming alak, can cause liver cirrhosis, liver cancer, stomach ulcer, oral cancer, brain damage, depression, abusive behavior, di ba, nanggugulo, at maraming aksidente. Kaya iwas tayo sa sobrang alak. Nakakataba pa. Junk foods, di ba? Kahit saang sari-sari store, puro junk foods. Sa supermarket, minsan binibilang ko, mga 5 counter na mahahaba. Lahat sari-saring junk foods. Ano problema sa junk foods? Pag ang bata, sinanay mo sa junk foods, masasanay sila sa alat eh. Asin, asukal, betchin, nakaka-addict. So ito na lang kakainin nila, di ba? Hindi siya healthy. Halos wala siyang fiber, masyadong maalat, nakakataba habang bata pa. Ma-addict sila eh, kaya hindi ka nga pwede kumain konti lang. Sa hilaw, di ba? Hilaw na karne, hilaw na baboy, baka, hilaw na kilawin. Ingat po, lalo na kung kayo ay 50 years old and above. Ang hilaw kasi, pag sa pork, merong pork tapeworm eh. May bulate ang hilaw na pork. May chance eh. Tawag doon Taenia solium. Pag ang beef, meron din beef tapeworm, Taenia saginata. At yung kilawin, meron ding fish tapeworm. Kaya pag medyo matanda na, natsambahan tayo ng hilaw na pagkain na hindi maganda preparation o may sakit yung hayop, eh pwedeng magkasakit, ma-food poisoning tayo. Street food, di ko na kailangan sabihin, di ba? Hilig nyo, prito, deep fried, di ba? Hindi natin alam gaano kalinis, gaano ka-safe, so konting bawas sa street food, di ba? Laman loob, yan ang favorite, bituka, intestine, baga, kidneys. Oo, actually ang liver, healthy naman ang liver, di ba? High in iron siya. Kaya lang, kung puro mga laman loob, mga bituka, minsan, sabi nila, mataas sa cholesterol, baka mag-cause ng bowel cancer, colon cancer, konting iwas tayo. Okay, hindi siya ganun ka-healthy. Number 2, malapit na tayo sa number 1, chicharon bulaklak. Favorite ko to dati. Diba? Alam nyo ba paano ginagawa chicharon bulaklak? Intestine yan, small intestine. Tapos yung omentum, yan, no?
Tapos yung bilog-bilog, lymph nodes yun eh. So, mataba masyado, high fat. Chicharon, syempre, chicharon na may laman, ano, at maraming taba. High cholesterol, sakit sa puso. At ang number one, not so healthy, kaya sinasabing unhealthy, syempre, lahat ng fiesta may lechon. Masarap na crispy pata, masarap na pata team, di ba? So, very fatty, kaya sinasabi nila. So, ito po yung top 10 not so healthy foods. At syempre, mas tignan natin yung top 10 na healthiest Pinoy foods. Pwede naman kumain nitong mga not so healthy list. Huwag lang araw-arawin, mas dadalasan lang ang pagkain nito. At mas maganda, mas madalas kumain sa bahay. Mas madalas kumain sa bahay at pag 50 years old and above, mas konti na yung kakainin natin. Kasi mabagal na metabolism, mabilis tayo tumaba. Kaya mas konti na, mas kumain sa bahay at mas dito tayo mag-focus sa healthy Pinoy foods. Salamat po.